Pitong Chinese ang inaresto at ipade-deport matapos mabuking na walang visa pero nagtatrabaho sa isang quarry sa Taysan, Batangas na illegal din naman ang nag-ooperate. Sisikapin ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga suspect. May unang balita si Salima Refran. Nasa gitna ng quarrying operations sa Taysan, Batangas nang arestuhin ng Bureau of Immigration Intelligence Division ang 7 Chinese nationals. Illegal po ang kanilang pagmimina at wala pong mga proper visas itong mga individual na ito. Talagang nakalbo na po yung area at natibag na po nila yung mga matataas na area doon dahil dun sa kanilang mining operations. So nakikita natin mga ilang buwan na rin umaandar itong kanilang operations in that area. Ayon sa BI, bukod sa wala na nga mga kaukulang visa, illegal rin ang operasyon ng quarry. Illegal po ang pagkakakuha nila ng mga permits nila because ang pinaka-boss po nila doon ay isang Chinese national. Ito ay hindi po dapat nagmamay-ari ng mga ganito pong uri ng trabaho or business. So tingin po natin, meron po mga kakuntsaba ito sa kasamaang palad na ilan po sa mga kababayan natin na maaari pong ginamit ang mga pangalan nila upang makapag-establish po ng mga ganitong companies. Ang mas malala raw, nakapasok ang mga dayuhan dahil ipinitisyon ng isang peking kumpanya sa Quezon City. Apart from these illegal aliens ay nagmimina ng ating mga lupain na dapat po ay sa atin napupunta. Ito pong mga individual na ito ay pinitisyon ng mga pekeng kumpanya. Ang ginagawa po ay kukuha lamang ng visa para makapanatili dito. Pero yun pala, iba pala ang intensyon, magtatrabaho pala sa ibang lugar. Maharap sa deportation ang mga nahuling Chinese nationals. Nagsasagawa naman ng malalimang investigasyon ng Department of Justice sa pagdami ng mga dayuhang nakakapasok sa bansa sa pamamagitan ng mga peking kumpanya. Ito ang unang balita, Salima Refran, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.